Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ang recently lang na ginanap na big night ng Pinoy Big Brother Gen 11 kung saan ang big winner ay si Sophia Smith o kilala bilang Piang. Marami rin kasi ang natuwa sa big winner ngayong edisyon ng PBB dahil hindi na raw isang format kung saan madalas daw ay yung mga nakakatawa o yung mga kapos sa buhay ang umano'y laging nananalo. Matatandaan kasi isa si Piang sa una ring binatikos na housemate dahil daw sa asal nito at ibang gawi na hindi nagugustuhan ng housemates at netizens. Pero may character development daw ito, kaya rin minahal ng madla. Nakapagtala rin ito ng pinakamataas na online viewership sa kasaysayan na humakot ng 2.26 million live viewers. Bongga! Yes! Ang laki! Hindi na tayo masyadong aware dyan. Pero nung makakwentuhan namin ang aming mga kaibigan sa isang restaurant dyan sa may Makati. Talagang siya ang nagsabi, grabe daw talaga ang fandom nitong Piang. Si Piang. Diba? At siya nga raw ang nakakuha talaga ng pinakamataas na viewership sa isang big night. Yung mismong pinoklay as yung mismo big winner, di ba? Oo, napakataas daw ng viewership sa kasaysayan. 26 million, di ba, nanood? Sa kasaysayan daw ng PBB. Siyempre, hindi siguro kasama dati yung iba dahil nga... Ano ba? Sorry, anong nationality niya? Mayroong Pinoy. Yung tatay niya is foreigner, is Smith. Na yung tatay niya, nung lumabas sa PBB, talaga ang dami sabi, ay amin na lang yung tatay mo kasi gwapo. Si Smith ang apelido. Kasi Smith yan si Piang, di ba? Smith ang pangalan, apelido ng tatay. Sinasabi nilang character development nung una raw, parang hindi nila gusto. Pero yung character development na tinatawag is unti-unti nagpapakatotoo, di ba? Na kinakitaan ng pagiging totoo daw talaga. Like, nag-uulam ng kahit toyo lang ang ulam. Ay, gusto ko yun. Nakita yung toyo at na kahit na may kaya sila eh. Kasi social media influencer, may isa pang interview yung nakita ko na sa isang contract pala as social media influencer ay kumita na siya ng 1 million. Lalo ngayon. Lalo ngayon, siya, diba? Lalo na ngayon, naging siya. Sumikat siya bigla, diba? Correct. Kaya, congratulations talaga na akala natin yung PBB ay medyo, after na, yun nga after pandemic, diba? Yun nga ang argument sa mga social media, no, after na mawala daw ni Tony Gonzaga, iniisip nila ang PBB ay parang hindi na katulad nung dati, kino-compare nila. Hindi, actually, nung bago mawala ang PBB, wala na rin naman si Tony Gonzaga. Wala na rin siya. Nagpaalam na siya. Nagpaalam naman na siya. Parang graceful exit naman yung ginawa ni Tony Gonzaga. Hindi! Parang may PBB pa rin. Meron nga PBB, pero wala na si Tony Gonzaga. Sina Robby Bianca. Hindi, ang ibig kong sabihin is, may PBB pa rin kahit wala. Siya nagpaalam. Naalala nyo kasi ang issue noon, di ba? Na parang siya mismo yung nag-voluntary talaga. Yung voluntary exit siya. Para siyang housemate, di ba? So marama pa rin ang natutuwa na ang kahit na sinasabing nawala si Tony, tapos pinalitan nila Alexa, Kim Chu, at saka nung iba pang Bianca. Na original, di ba? Original, di ba? Ay talaga namang may magandang record-breaking pa rin ng viewership. Tuloy-tuloy pa rin.